Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Gusto kong i-share sa inyo kanina mga kababayan, yung ginawa kaninang press briefing ng Palasyo Malacanang. Kasi ang daming fake news po, mga propaganda. Doon sa ginawang meeting ng ating Pangulong Bongbong Marcos with US President Donald Trump. Pinagtatawanan yung nakuhang 1% reduction in tariff. Loging-logi daw po ang ating mga mamamayang Filipino. Ngayon, pinaliwanag po ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, kung ano nga ba ito na US tariff na inimpose ng Trump administration sa buong mundo. Hindi lang po ito dito sa atin. Sa buong mundo ito. Kasi maraming sinasabi, mga kababayan, yung mga critics, luging-lugi daw tayo, including Amy Marcos. Ang masama dito mga kababayan, ang masyadong mga maingay, hindi man po mga negosyante, mga trolls man lang po. Ewan ko nga kung naintindihan nila kung ano itong tariff. Ano nga ba yung epekto dito sa atin? Nagagalit sila kasi 19% yung tariff para sa ating mga exports sa Amerika, as if sila yung bibili. Ang bibili po na magiging apektado, hindi po tayo. Ang apektado po, yung mga Amerikano kasi 19% yung tariff ng ating export. I-charge yun mga kababayan ng mga importers na Amerikano na kanegosyo ng ating mga exporters. I-charge yun sa mga American consumers, 19% yung tariff. Di ba ganon? Tapos sa atin, yung mga American products, zero tariff tayo rito. Nagagalit tayo, buti ngayon, mura. Kasi hindi na tayo naningil ng buwis. Di ba? So mga gamit natin, mga imported, hindi na Chinese-made products na karamihan mga kababayan, substandard, madali masira. Di ba? So yung mga bibili natin po, mura, pero galing Amerika, imported. Walang buwis, zero tariff. Kasi ang mga negosyante po, pag mataas ang buwis na sinisingil ng gobyerno, tinacharge yan sa consumers. Hindi kasi ninyo naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng zero tariff ng Pilipinas at 19% tariff ng Amerika. Panalo tayo nga kasi zero sa atin. Panalo yung mga consumers. Zero tariff yung galing sa Amerika. Whereas yung mga Amerikano, bibili sila ng mahal na product galing sa atin kasi babawiin ng mga Amerikanong importers yung in-export nating produkto galing sa Pilipinas, sasampalin ng 19% tariff. Anong problema ninyo doon? Mali kasi yung pagkaintindi ninyo. Nagmamarunong kayo, makinig kayo sa mga experts before kayong dumaldal. Tulad ni pakinggan ninyo si Secretary Frederick Go. Masyado kayong nagmamarunong. Unang-una, hindi man kayo kasali dito. Hindi man kayo exporter. Hindi man kayo importer. Mga trolls man lang kayo. Critics ng ating administrasyon kasi mga DDS kayo. Basta lang kayo makagawa ng kwento para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan binaliwanag mga kababayan ni Secretary Go. Pakinggan ninyong mabuti. Pababa ng Pangulo natin ang US Kasama siya doon from 20% to 19%. At ang sabi nga po ni President Trump na si Pangulong BBM ay mahusay, tough negotiator. Meron po akong apat na gustong i-explain po sa inyo, no? Ang unang-una, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na ito ay universal tariffs po galing sa Estados Unidos. Hindi po tayo nakipag-usapan sa kanila tungkol dito. This is something na inimpose po ng Amerika sa buong mundo. Okay? Ang pangalawang gusto kong paliwanag po sa inyo, ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano.
Nakita ninyo? Nagagalit tayo rito. Sa bagay na dapat, hindi tayo magalit. Dapat ikatuwa natin. Bakit? Hindi man yun impose sa atin yung 19%. Sa atin, zero. Yung 19% na tariff imposed by America sa mga produkto natin na i-export natin or i-import nila mula sa Pilipinas. And so, yung mga product natin, bibili nila mahal na. Ang bibili mga Amerikano. Kasi, siyempre, yung 19% na tariff na in-impose ng government ng Amerika, yung mga importers na Amerikano na nagninegosyo ng ating mga product doon, babawiin yun sa presyo. Presyo ng ano? Ng mga in-import nilang product or in-export nating produkto sa Amerika. So ang sasuffer po ng mataas na presyo ng produkto galing sa Pilipinas, mga Amerikano, kasi sila yung bibili. Naintindihan na ninyo? Pagkatapos tayo yung nagrereklamo, hindi man tayo apektado. Sa atin, zero tariff yung mga produktong galing sa Amerika. O di maganda. Bakit? Panalo yung mga consumers. Kasi walang tariff, walang buwis. Di mababa yung presyo. Papatong lang yung mga negosyante ng konti. Kasi walang tariff, panalo yung mga consumers. Lagi nitong made in USA yung mga bibili natin, hindi na made in China. Kaya nagagalit po yung mga kampo ng China rito. Kasi makocompete yung product nila, quality pa yung galing sa Amerika. Nagets na ninyo? Kung bakit inaatake ito ng mga politiko na pro-China, yung patron nila na bansa na mapang-api, bully, apektado kasi, matatabasan po yung kanilang kita. Imbes bibili ng produkto nila, bibili na tayo, siyempre, American product. You see? Quality. Ayan, sabi mismo ni secretary ko. Importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. So sa huli, ang magbabayad po nito mga tarifa ay mga consumers po ng Amerika. Mga mamamayan ng Amerika na bibili ng mga produkto na inimport nila, sila po ang magbabayad nito mga tarifa. Naintindihan na ninyo mga moron. Mga idiots, hindi tayo yung magbabayad. Tayo, yung mga negosyante natin, mag-i-export. Tapos, sasampalin, sisingilin ng 19% na taripa. Ang sasagot nun, yung kausap nating negosyante, kung ikaw ay exporter, alimbawa ako exporter, alimbawa ito, may nag-order sa akin itong kahon-kahon, hindi kahon, truck nito sa Amerika. Dahil galing sa Pilipinas to Amerika, exporter ako nito, alimbawa man lang i-export sa Amerika. So sasampalin siya ng 19% tariff. Yung distributor ko nito sa Amerika, na ka-partner ko sa negosyo o ka-transaksyon ko, distributor ko doon sa Amerika, sila ang tatamaan nito, mga kababayan, ng tarif. So, ang gagawin ng negosyante sa Amerika, nakausap ko, yung importer nito doon, babawiin nila sa presyo, papatong sila ng presyo nito. Ibibenta nila, mas mahal na doon sa Amerika. So, anong problema ninyo? American consumers ang sasagot sa taripa. Yan, mga kababayan, in simple explanation. So anong inaangal natin dito? Di ba? Masyado kasi kayong assuming. Nagmamarunong. Pangatlo po, ang gusto kong talagang i-emphasize ay ang 19% na tariff on the Philippines is one of the lowest in Southeast Asia. Maliban Correct. sa Singapore na 10% ng tarifa nila, tayo na po ang second pinakamababa sa Southeast Asia. Correct. Bakit po to importante? Importante to dahil kapag mababa ang ating tarifa, makaka-attract po tayo ng mga foreign direct investors in the Philippines para magtayo ng mga pabrika, magtayo ng mga negosyo sa Pilipinas
para makapag-export ng kanilang mga produkto sa Amerika. At kung hindi po mababa ang tarifa natin, itong mga foreign direct investors po ay magtatayo ng mga pabrika o ng mga negosyo nila sa mga iba't ibang bansa sa Southeast Asia. So, Madaling sabi, magandang mababa yung taripa natin dito kaysa sa taripa ng Amerika. Kasi negosyante itong si Frederick Go, naintindihan niya, hanap buhay niya yung negosyo eh. Mas makaka-attract niya kasi mababa yung taripa natin. Mas makaka-attract ng mga investors. That's simple. You see? importante na tayong second to the lowest dito sa Southeast Asia para dito po sila magsitayo ng mga negosyo nila. At ang huling gusto kong ipahayag ay hindi pa po tapos ang negosasyon. Our third technical working groups will continue to work with their counterparts from America to finalize the details of this arrangement. Marami pang kailangan pag-usapan. So hindi pa po tayo tapos. Magandang umaga ulit, Sekgo. Mas maganda po talaga na matanong po namin kasi marami po mga netizens. Marami mga kababayan natin na medyo naaalarma kasi samot-saring mga opinyon, espekulasyon ang nababasa nila, napapanood nila sa kanilang mga YouTube channels, no, at sa ibang mga social media platforms. So, ang tanong po muna natin, Secretary Go, ano po ba yung difference natin sa ibang bansa sa Asia? Kagaya po ng Vietnam na may 20% po na tariff rates na ipinataw ang US. Magandang pagkakataon to, no, para ma-debunk po natin lahat ng fake news at lahat ng mga maling akala. So, on Vietnam, Vietnam has two rates. Their base rate is 20%. And if they have transshipments, meaning products from another country, ang rate nila ay 40%. So, dalawa po ang rate ng Vietnam. 20% kapag gawa sa Vietnam, 40% kapag ang produkto ay, malaking porsyento ng produkto ay galing sa ibang bansa. So, at ang gusto kong talagang ma-stress ngayon ay, binigay ng Vietnam sa Amerika lahat. Full market access ang tawag doon. Mababasa ninyo lahat yan. Mga mahilig sa fake news, mababasa nyo yan. Full market access ang binigay ni Vietnam. In short, binigay na ni Vietnam lahat sa Amerika. At ang kapalit ay 20% at 40%. Sa atin po, 19% at hindi po natin binigay lahat. Maganda pong balita yan. Ito naman po, sa Indonesia po, na 19% din po, kagaya natin, ano po yung pagkakaiba natin? Yun, ang Indonesia rin, binigay din nila full market access. In short, binigay rin nila lahat. At ang kapalit nun ay 19%. At marami pang ibang pinangako. Madaling sabi, panalo tayo kasi may mga product tayo dito na protected. No concessions on agri-products in Philippine-US tariff talks. So hindi apektado yung agriculture natin, mga kababayan, na malulugi yung ating mga magsasaka. Baka makompete ng mga agri-products galing sa Amerika. Walang ganun po. Walang concessions pagdating sa mga agri-products. Protected po, madaling sabi. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Trump na yung presidente niya ng Pilipinas at tough negotiator. Prinotek niya yung ating mga fisher folks, prinotek niya ang mga magsasaka. Diba? Ang problema po sa ibang mga vloggers, lalo yung mga DDS vloggers, daldal lang sila ng daldal, hindi nag-iisip. Kaya yan tuloy, nagmukha kayo hindi nagmukha, talagang totoong mga idiots kayo. Mga moron. Ito yung pakinggan ninyo, yung mga eksperto rito, negosyante mismo. Indonesia sa Amerika, mababasa niyo po yun sa news. For example, nangako pa ang Indonesia na bibili sila ng 50 Boeing planes from America. Malaking bagay po to. Wala po tayong ganung pinangako. Okay po. May mga concern ng ibang politiko at mga ulat na maaapektuhan ang agricultural industries dahil binuksan daw natin sa US itong mga produkto natin na nandito sa Pilipinas. Gaano po ito katotoo? Hindi rin po to totoo. Magagaranti ko po sa inyo
talagang pinag-aralan namin lahat ng mga malalaking industriya natin sa Pilipinas. Lahat ng where we are a significant market producer. Hindi po natin to sinama sa binigay sa Amerika. So talagang binusisi po namin yan ng DTI. Ano yung mga produktong kailangan natin iprotektahan? Ano yung mga farmers natin na kailangan natin protektahan? At pinotektahan natin lahat po yan. Kasama po ba Naintindihan na ninyo? So hindi babaha po ng mga Amerikanong isda? Yung mga produktong galing sa Amerika na agricultural products na wala dito, halimbawa, trigo. Yun, pwede yun. Kasi wala man tayong trigo dito para sa tinapay. Tama po. Pero kung may mga produktong agrikultura tayo na produce dito mismo, prinotektahan yon na hindi dapat makumpit ng mga produktong Amerikano. Yon ang ibig sabihin ni Secretary Go. Naintindihan na ninyo mga moron. Sinisimplify natin yung paliwanag para maintindihan ninyo. Basagin natin ang mga propaganda ng mga trolls. Walang tigil na panira sa ating administrasyon. ito ang pagprotekta sa industriya ng asukal or sugar? Yes, sugar is not included in the concessions we granted. How about po yung corn? Kasama po ba sa pinoprotektahan natin? Yes, kasama din ang corn. You Wala see? rin siya sa binigay natin. Okay, yung pong Protected. Yes, pinotektahan din po natin. Hindi rin yan kasama sa binigay natin. bigas. Yung pong manok. Yes, hindi rin natin yan sinama sa binigay natin. How about pork po? Yes, hindi rin po yan kasama sa binigay natin. Yung, Lahat po ng binanggit nyo, no? Lahat ng mga produkto na yan, hindi natin tinanggal ang taripa ng mga produkto na papasok sa Pilipinas. So, As is po lahat yan. so protektado po pala yung agricultural sector po natin. Yes, ma'am. Malinaw na malinaw po yan. Ito pong seafood po, mga isda, kasama din po ba ito sa poprotektahan natin? Of course, yes, it is also not included in the concessions that we gave out. So, wala po pala silang dapat ipag-alala, lalo na po yung mga magsasaka natin at mga mangingisda. Ay talaga po. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming maling akala. Lahat po ng rice, sugar, corn, Ang fisheries, daming nagmamagaling kasi. pork, chicken, hindi po natin tinanggal ang taripa ng mga yan. Makapanira Kayo mga lang. nag-aalala, mga produkto na yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang akala ninyo. Ayan po, salamat po dyan. At ayon din po kay Presidente, nagbukas daw po tayo ng pharma. Ano po yung comment nyo dito? Ang maganda po yan. Talagang sadya namin tiningnan yan dahil kapag mas maraming suppliers tayo ng pharma, mahal po ang gamot sa Pilipinas eh. Kapag pinasok po natin yan na may taripa, di mas mahal pa po ang presyo ng gamot. So kapag tariff-free po ang gamot, makakababa po yan ng presyo ng gamot sa ating bansa. Kasi nga po, ang negosyante, halimbawa, tinaripa mo, babawiin lang naman yan sa presyo ng produkto na kanilang tinitinda sa mga consumers. Kaya hindi nila siningil ng taripa yung pagpasok ng pharmaceuticals para mura lang. AstraZeneca yata yun, Astra. So maganda na walang taripa po para mababa ang presyo ng gamot dito po sa atin. Kamahal ng gamot dito sa atin. So laking tulong ito. Yan ang gustong ipaliwanag ni Frederick Go. Pala sumang-ayon na 0% na tari para sa mga gamot para marami din po makanabang na mga kababayan natin. Yes, para makatulong sa ating mga lahat ng Pilipino. Binuksan din daw po natin sa automobile ang 0% tariff. Ano po yung komento natin dito? Yes, ganito kasi po yun, no? Katulad ng sinabi ko kanina. Tiningnan natin ano yung mga industriya natin sa Pilipinas. At yung mga industriya natin na gumagawa tayo ng mga bagay, pinotektahan po natin yan. Alam naman po natin, hindi tayo gumagawa ng kotse. Correct. Hindi naman tayo gumagawa ng automobile sa Pilipinas. So by opening the automotive or car sector to the US, wala po tayong sinaktan dito sa atin. So wala maaapektuhan dito sa atin. Yan talagang Oo. punto namin. Ang maraming akala na
ewan ko kung ano mga inaakala nila na maraming masasaktan dito sa Pilipinas. Hindi po, kasi ang mga sectors na inopen natin, wala tayong masasaktan na industriya dito. Yun yung hindi natin pinoproduce. Yes po, yes po. O, naintindihan na ninyo. Kaya sa susunod, hindi lang yung mga Japanese, Korean, Chinese cars ang papasok dito. Mas marami ng American cars ang papasok dito po. So, makakabili na tayo ng mga American cars din. Hindi naman tayo gumagawa ng sariling atin unless mayroon na tayo na sariling atin. Wala man po. Kaya pumasok sa Amerika. Di ba mas maganda po? We produce in very, 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 very little quantity. Yan. Eh yun po to sa soy at sa wheat. Ayun din po. O bakit po? Yun din po, following the same principles po. Hindi naman tayo gumagawa ng soya dito. Hindi naman po tayo gumagawa ng wheat dito. Kaya mabilis tong buksan. Yeah, so Ano same pong pakinabang? pareho yung prinsipyo po. Pagka pinasok po at 0% tariff po yung wheat and soy, sino po yung makikinabang? Unang-una po, ang wheat, bababa po ang presyo ng mga Correct. pandesal, ng mga Correct. tinapay sa Pilipinas. Walang no? boys. Ang soya naman po, ito po ang feed material po ng ating mga pork, Baboy? mga baboy, mga manok. Ito po yung, tsaka po yung mga isda. Ito po yung feeds na kinakain po ng mga hayop that we produce domestically. Mas makakatulong pa rin po pala. Ay, sa syempre mga po. magsasaka, sa mga mangingisda natin. Yes, ma'am. Yung mga pinapapasok natin na walang taripa, ay ang purpose po nun ay baba ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. O, naintindihan na ninyo, mga moron. Ang intensyon, kaya zero tariff. Pinagtatawanan ng mga moron para bumaba ang presyo dito kasi unang-una, wala man tayo noon. Hindi man tayo nagpo-produce. Kung sisingilin pa natin ng tariff, yung galing sa Amerika, di mangyayari niyan, tataas yung presyo kasi ang negosyante po, sa totoo lang, lahat ng sinisingil ng gobyerno, sinisingil sa consumers. Negosyante ganon. Sa totoo lang, pati yung mga taxes, kung titingnan mo yung mga negosyante, hindi man talaga nagbabayad ng kanilang buwis na galing sa bulsa nila. Ang buwis na nire-remit nila sa gobyerno, binabayad sa gobyerno, kinukoleksyon nila mula sa bulsa ng mga consumers. Sila lang ang taga-remit. Ang taga-bayad tayo. Di ba? Kumain ka sa restaurant, may VAT. O di ba galing yun sa atin? Naka-add-on sa presyo ng binili nating pagkain. Ganon po. Kaya zero tariff dito sa trigo. Para wala nang rason na sabihin ng titinda ng tinapay, ng pandesal, mahal niya yung trigo kasi, yung harina. Paano naging mahal na? Wala nang siningil na tariff yung ating gobyerno. Di ba? Yun ang gustong ipaliwanag mga kababayan ni Frederick Go. So pag nagpasok tayo ng gamot, for example, na walang taripa, mumura ang gamot. Pag nagpasok tayo ng feeds dito na mura, mumura din ang presyo ng baboy, presyo ng manok, presyo ng Correct. isda. Ganun po yun. So ang pinapapasok natin, ang mga pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Opo. Ayan. Maliban po sa tariff cut, ano pa po ba ang nakuha natin sa US trip ni Pangulong Marcos Jr.? Nabanggit na po ni Presidente na nakakuha pa tayo ng suporta ng Luzon Economic Corridor. May additional po yatang mga $15 million na ibibigay ang Amerika sa atin. Tapos po sa mga mga private meetings din po, maraming private meetings po si Presidente. He met over 10 companies and organizations from the United States sa biyahe niya. Okay, maganda rin po pala ang... Walang logi po, panalo tayo. ng Pangulo. Yes, ma'am. At nabanggit na po niya Mali na si Amy Marcos. ang halaga ng mga investment commitments na nakuha niya at nakapag-announce na rin po kami sa media just yesterday or today po. Sorry, nawawala ako sa oras na yun. Kakauwi lang po kasi kami na Kakauwi 6 lang. a.m. lang po. So, hindi ako sigurado kung kailan lumabas. Pero may na-meet po kami isang hospital group, no?
na magtatayo ng isang malaking hospital sa Pilipinas. Ang commitment po niya ay $500 million. O, di ba? So ano po talaga to? World-class hospital, Very good. world-class medical facilities po. Naku, sana talaga magtuloy-tuloy po ang magandang balita na to. Sekgo, sa mga private business meetings naman po, ano po ba yung nakuha natin? Maliban po, yan na po ba Maliban yun? po. At Or marami meron pa po tayong ibang nakausap. Nakausap rin po natin si Cerberus. Sila po yung nakabili ng shipyard sa Subic na ngayon may Hyundai shipbuilding facility na tinatayo dyan. Ang good news po doon ay ang Hyundai, originally ang opening po nila ay next year, 2026. May good news sila sa amin na they believe makaka-open sila ng fourth quarter of this year. At ang Cerberus rin po ay tumitingin sa mga iba't ibang mga businesses katulad ng energy, logistics sa Pilipinas, and nag-iisip sila mag-invest ng mga 10 to 15 billion pesos po sa Pilipinas. Na-meet rin po ni Pangulo ang I-Squared. Ito po si I-Squared, ang dami lang negosyo po sa Pilipinas, pero ang gusto nilang palakihin po ay yung LNG, liquefied gas, at cold storage facilities po dito sa Pilipinas. At na-meet rin po ni Pangulo ang GIP na nag-iisip po mag-invest ng napakalaking halaga sa infrastructure dito sa Pilipinas. Ito naman po mula kay Ivan Mayrina, Sekgo. The 19% tariff that Trump announced is an increase from what percentage? Or is this a totally new tax? So from zero, yun po yung tanong po Ang nila. 19 po na to, ang before we went to the US, it was at 20%. So with our trip, napababa po to ni Pangulo from 20% to 19%. Okay, ito pa po, mula naman po kay Jean Mangalus ng Philippine Star. While President Marcos has dubbed the 1% reduction on tariff rates as a success, many are calling this, sabi nyo nga po, may mga fake news, many are calling this as an unfair deal since we would open several markets to the US. Pero paano na-explain nyo na rin po? Pero sige po, ano po, what's your reaction po on this? Yeah. Okay, unang-una po ay hindi naman kasi talaga po to deal, no? Kaya pinaliwanag ko sa umpisa po na hindi naman to isang tarifa na bilateral discussion or multilateral discussion. Unilateral po ito. Talagang inimpose lang po ito ng Amerika sa atin at sa buong mundo. At hindi lang po sa atin, sa buong mundo niya po ito ginawa. Kasama na ang European Union, kasama na po ang Japan, Korea, Mexico, Canada, China. Lahat po ito inimposan niya ng tariff. So hindi naman tayo nag-iisa dito. So, Sir Sekgo, sabi niyo po kanina, hindi naman po tayo magbabayad. Hindi tayo magbabayad doon 19% na tariff. Kundi mga nag-i-import sa Amerika, most probably, baka mga US citizens pa po ang magbabayad dito. So, can you elaborate on that po? Na example po, kung mag-export po tayo ng isang bagay from the Philippines, let's say, ang halaga niya ay $100. Pagdating po niya sa Amerika, ang bumibili from America, kailangan niya magbayad ng $19 na buwis sa Amerika. So, ang cost po niya sa Amerika ay 119. Naintindihan na ninyo? Ibig sabihin, ipapatong yung 19% na tariff doon sa produktong binibili ng mga Amerikano. Hindi man ng mga Pilipino, ng mga Amerikano. Kasi siyempre, hindi man palulugi yung importer. Yung buwis, ipapatong niya doon sa presyo ng bawat produkto. Naintindihan na ninyo? Ganon. So anong worry natin na hindi man tayo yung bibili ng mahal na produkto, kundi mga Amerikano? Nangningil si Trump ng 19% na tariff para makakoleksyon yung pamalaan. Kasi gusto niya makakoleksyon ng bilyon-bilyon sa mga nagninegosyo sa kanila. Kasi ang policy nga ni Trump, America first. Pa-decline kasi yung economy nila. Wala man ibang source po ng revenues kundi taxes, tariffs, duties. Kaya yun ang ginawa ni Trump kasi si Trump po negosyante. Marunong siya. Yan ang problema natin, hindi iniintinding mabuti muna. React tayo ng react. Kahit dun sa mga bagay na ignorante tayo. Pumakari, akala ninyo, naintindihan ninyo.
O ngayon, ano kayo? Di ba paya kayo ngayon? Ba't ninyo po problemahin na ang bibili mga Amerikano? Tama po. Dollars para sa produkto na yan. At kung ibebenta niya po to sa mga citizens ng Amerika, kailangan You see? niya kumita, di ba? So, dati, siguro kung nabili niya sa atin ng 100, bebenta niya sa customer niya ng 120. Oh. Ngayon po, cost niya 119. Siguro kailangan niya ibenta sa customers niya 150 na or 140 na. Ganon. So, in the end, ang magbabayad po nitong tarifa na to ay yung mamamayan ng Amerika. American consumers. Consumer po doon ang magbabayad. So, kapag ganun po tumaas ang presyo, halimbawa ng produkto ng Pilipinas, tataas sa Amerika, so mas lalo tayo dapat maging competitive para kahit medyo mahal, talagang i-grab pa rin nila yung produkto ng Pilipinas. Yes, in a way, you can say that. Pero ang merong ang kasabihan kung tayo lang linigyan ng taripa, totoo ang sinabi mo. Pero kung linagyan din ng taripa yung buong mundo, pantay-pantay lang po lahat. So sir, ang ibig sabihin nito, since ang pinakamababa sa Asian is Singapore. Yes, at 10%, yes. Pero since sabi nyo kanina, wala tayo masyadong binigay na concession sa US. Kumbaga, talagang pinaglaban din ni Pangulo yung mga karapatan ng mga magsasaka natin, mga mangingisda natin, at iba mga industriya dito. So, ang lumalabas ba is parang second best tayo sa Singapore. We're really second best at 19%. At 19, kasi after Singapore at 10%, tayo na yung pangalawang pinakamababa. Pero syempre, meron din tayong binigay sa Amerika, no? As concessions. However, talagang pinag-defend natin, pinagprotektahan natin yung mga importanteng mga sectors dito sa Pilipinas. At sa mga naririnig ko, Lalo yung the last agriculture po. few weeks, ang concerns talaga ay revolving around mga agrikultura, di ba? At talaga naman pinoprotektahan namin yan. So, never was there a moment na yung mga sectors na concerned sila ay binigay natin. Never natin po yan binigay. If you have personal knowledge po, Secgo, bakit tinawag na tough negotiator? Medyo nahihirapan bang magkaroon ng negosasyon with Pangulong Marcos? Kasi medyo ayaw niya ibigay to, kailangan ipaglaban to. May ganun po ba? Comment po yan ni President Trump. Ini-echo ko lang po yung sinabi niya. O yun po, at ito pa po, mula kay Alexis Romero, parang nasagot niyo na rin po kanina, but anyway, bangitin ko na rin po. Ambassador Romualdez says the trade negotiations will continue. So, parang sinabi niyo po, opo, hindi pa po tapos ito. What are the desired outcomes of those negotiations? Well, yeah, nabanggit ko na po kanina na hindi pa to tapos. Maraming pang kailangan pag-usapan. Lahat ng fine print, parang kontrata po ito maraming pang detalye kailangan natin ayusin. At syempre, pinaglalaban din natin yung mga ibang mga sectors natin dito sa Pilipinas that are exporting to America. Syempre, hihingi tayo na sana mapagbigyan niya ng pabor ang mga export industries natin. Maliwanag na, hindi man tayo apektado. Kasi protected po yung agriculture natin. Hindi tayo babahain, mga kababayan ng agriculture products kasi hindi yun kasali sa zero tariff natin para sa Amerika. At yung produkto natin na export sa Amerika, kung patungan man nila ng tariff na 19%, hindi man po yung consumers natin ang bibili noon kasi bininta na nga natin sa Amerika. American consumers po. Huwag na ninyong problemahin ang American consumers kasi hindi man tayo American consumers. Ano ba? Sabi ni Jasmine Flores, explaining to someone who refuses to understand is like shouting at a wall. It won't echo back. Sabi ni Fatima, kalma lang anya. In compost, panalo. Sabi ni Pandi, straight to the point, walang sugarcoat. Sabi ni Suset Ali, BBM making sure no one's left behind. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Pati ni Ismo Laude, ni Piolo Pascual, ni Ara Mina, pati ng Korean actor na si Song Joong-ki. Pwede kayong magnegosyo nito. Ito yung distributor namin sa Australia. Message lang po kayo. Pa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Pati ni Marian Rivera. Order po kayo sa amin. Maraming stocks kami nito. Pati ni Manny Pacquiao, ni Marian Rivera. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For your orders, business inquiries, look for Riz Maravillas. Message ninyo siya ni direkta po. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallet, Eileen Closet po. Naka-base po siya sa Amerika, si Madam Eileen Rosales.